niyo to ang bawat isa at kung maaari po sana yung mga nasabi na po ng mga naunang evaluators ay wag na pong uulitin. Maaari po muna sanang mag-leave ang ating mga participants. Ayan, salamat po sa mga students po na nag-join. Thank you so much po. Thank you, guys. Wag muna kayong mag-leave sa GC. Ayan, una pong mag-continue avoid is si Teacher Arvin. Hello. Ako agad, sorry. Good evening po, everyone. Congratulations, Teacher Hershilin, no, for successful demonstration. So, saan mo gusto mag-start? Continue or avoid? Avoid po muna. O sige, sa avoid kasi first is napansin ko yung sa introduction pa lang sa simula yung walang formal greeting like nagmukha kasi siyang hosting, no? Yung ayan, kumusta ang lahat, ganyan. Tapos diretso na agad sa start ng klase. Walang kasi tinuturuan tayo no na yung pinakamaikling motivation na pwede nating ibigay sa students and yun para makuha natin yung attention nila is through greeting like good morning or good afternoon. So importante na meron sanang ganon para makuha yung motivation nila dun pa lang sa pagbati ni teacher. Tapos meron lang mga typographical errors sa presentation. And then dun na lang siguro sa review part yung hindi siya nagmukhang natural na review part kasi parang nag-introduce lang si teacher ng lesson, no? Na dapat ay ang tanong na lang niya ay kunwari, ano nga ulit ang nangyari, no, sa sa mga bansang ito pagkatapos ng digmaan, no? So parang ang dating tuloy ay nag-introduce ng topic si teacher. So next din dito ay yung wait lang, sorry. Yung pag-process ng main activity, medyo need pa natin i-improve kasi ang nangyari is naging siya, guessing game, may to the point na may sinabi na si teacher na magbigay nga kayo ng other word for cooperation. So yun, medyo nahalata lang si teacher na may hinahanap or may hinuhuli siyang word. So hindi siya nag-focus sa AP na. So parang may lumalabas na sa values yung focus niya, may pinapalabas siyang word. So yun lang naman. Tapos ayun, sorry. Big yung ibang instructions sa pagbasa ng objectives, like nagtanong pa si student kung lahat po ba teachers. Tapos meron ding unsure na statement si teacher, may unsure statement siya, yung parang ito yung tinalakay natin kanina, parang neocolonialismo. So ayun, iwasan natin iyon. Tapos yung improper code switching, lalo crucial yon sa pagbabanggit ng dates, no? Sabi ni teacher kanina, Agosto 8, 1967. So medyo nakakabawas kasi ito sa ating authority if hindi tayo sure din sa words na babanggitin natin like sa medium, no? So kung hirap si teacher mag Tagalog, kahit Englishin niya na lang yon para smooth pa rin yung pagbanggit niya ng dates. Tapos yung discussion medyo naging teacher-centered, no? So ang tip dito is hayaan natin yung students, ang turo sa amin lagi in AP, hayaan natin yung students yung mag-ugnay ng mga konsepto. Tayo ay dapat nag-aano lang. Kumbaga wini-weave natin yung topics, hinihimay natin, tapos tinatahi natin. Kumbaga nagkikwento tayo dun sa lesson natin. Tapos, ayun lang din, yung sa application activity, in writing sa lesson plan kasi teacher sa AP, ang, sorry, ang psychomotor is sinistate specifically kung ano yung gagawin nilang output. So, for example, dito kasi walang nakalagay, teacher, no? Walang nakalagay na ang sabi lang napag-uugnay ang kapayapaan, kooperasyon at paggalang. So, paano? Sa papaanong paraan? Ano yung output na gustong mangyari or may bigay? Tapos, yun lang naman. So, bigay ko na sa iba yung ibang comments, no? Sa continue naman, sorry, medyo tumagal. Pili na lang ako dito, sorry. Yung paggamit ng mnemonics in classroom rules, no? So para mas madaling matandaan, ang kaso kulang sa context, nasa
face-to-face pa rin ata yung gamit ni teacher, like kaayusan ng silid at kalinisan, no? So maganda if ginamit yung pang-online na version since yun yung mode natin. Tapos nag-e-effort si teacher tawagin iba-iba yung mga students, no? So ayun. Tapos last na. Nagbigay si teacher ng nag-unlock siya ng unfamiliar words like komperensya, no? Kasi madalas yan yung tanong, teacher, ano yung komperensya? Maganda na na-describe niya yun at nasabi niya yung definition in English kasi hindi yan maintindihan ng ibang students. So yun lang. Overall, congratulations, teacher Hershey. Thank you. Thank you so much, Teacher Arvin, sa inyo pong continue avoid sa ating teacher. Next naman po is si Teacher Merlex. Again po, 1 minute po and wag na pong uulitin yung sinabi ng evaluate. Hi, Hershey. Anong gusto mo? Avoid muna or yung continue? Avoid. Ayun, sige. Ayun nga. Nagulat lang ako kanina na start na pala yung discussion. So, ang interpretation ko, akala ko is kumustahan session muna, yun nangyari. So, ayun, nabanggit na din siya ni Teacher Arvin na proper intro din, no? Formal intro. Then, napansin ko lang, may nabanggit kang example, like yung sinabi mong Shanghai, na impluwensya ito ng China, then parang nagdugtong ka ng phrase na hindi, dahil parang nasakop ng China ang Pilipinas, kaya may um, tawag dito, kaya may impluwensya yung China, no? Bilang paglilinaw lang din, hindi tayong direkta na nasakop ng China, no? Or wala. Yun, ingat-ingat lang din sa pagbabahagi ng mga information din. And ayun, though, another thing is siguro, though okay naman yung tawag dito, yung call is yung pagiging yung kalmado sa pagtuturo, ngunit siguro mas maganda rin if like bigyan diin pa din or magkaroon ng proper conviction. Ayun, siguro also yung transition from panimula, yung parang unang activity mo din yung pambungad na gawain. Medyo mabilis siya. So ayun, work din sa proper transitioning. Then, yung mga images din na pinakita mo sa sani at bunga, no? Baka meron pang ibang appropriate na images din. And also, ayun, napansin ko humaba yung sa pagganyak or yung panimulang, panimula, yun nga, yung motivation mo. Dahil nga din dun sa pagtatanong. So, tanong ko lang, required ba na talaga na sa processing question yung values to be developed or pwede naman siyang i-ano sa talakayan? Required. Record siya. Okay. Sige, get. So, ayun lang naman for me. The rest ay nabanggit na ni Teacher Arvin. So, sa continue, ayun, commendable yung pagiging kalmado mo all throughout. Hindi ka halatang kinakabahan and such. Ayun. Then, okay lang daw siya sa ibang parts. Okay. So, ayun. Ayun. So, if ever man po na tawag dito, pwede naman natin siyang isama sa talakayan. Doon natin makita yung values to be developed if ever. Kasi humaba yung ano mo kanina yung pagganyak. So, medyo kinain yung oras mo. Tandaan natin na 45 minutes lang ang matatag curriculum. So, ayun. And then, ayun, gusto ko. Ask ko lang, sa AP ba, pwede ba yun? Sa talakayan niyo kunin yung BTD niyo? Like, doon niyo palabasan yung BTD niyo? Actually, oo. Kasi parang nung nag-demo kami sa ITL, yung lesson plan namin doon is yung parang may parang theme kasi kami na in-integrate doon. So, in-include namin siya actually sa talakayan. Doon hin-highlight namin siya sa lesson plan. Ayan. So, ayun. And then, nagustuhan ko din yung Asha, no, yung mnemonics. Then,
nagpo-provide ka din ng reinforcement like yung praises sa mga estudyanteng nagpa-participate. So, nagustuhan ko din yung gawain mo yung panimula yung sa mapa, no? Dahil nagpapakita siya for me ng effective instructional materials na with technology integration, no? And also, ayun, sinisigurado mo na magkaroon ng ng oportunidad yung ibang estudyante mo. Then, ayun, appropriate din yung mga processing question mo. Connected siya sa activities. And then, ayun, nagustuhan ko naman yung art of questioning, though, ayun, need pa i-improve. And also, maayos din yung pinili mong mapa, no, para ipakita yung mga kasapi ng ASEAN, no. Actually, mahalaga kasi yung mapa sa AP. So, ayun, all good. So, congratulations, Hershey Lee, and pagbati so much. Ayan, thank you so much po, Teacher Merlex. Ayan. Next naman po na si Teacher Luisa, ang ating pong 4th year ng values. Okay, sige. So first and foremost, pagbati kay Teacher Hershey. So sa continue, gusto ko na inclusive si teacher. Kasi madami na din akong naupuan na values integ na demo. Pero siya pala yung narinig ko nag-ask sa students if like kaya ba nilang i-access yung tech integ given kasi na hindi naman lahat is kaya nga. So, yan lang, napansin ko lang yun sa kanya. And conscious din si teacher. Ina-ensure niya lahat ay nagpa-participate. Since hindi makapag-open cam yung mga students, nagtatawag siya. Ang medyo hindi lang suggested ay yung magtawag ka ng kunwari, si Monday, and then hindi mo siya pinasagot, ay hindi, si Isa na lang. So, parang napipreempt yung pagsagot ng bata na like grade 7 kasi lalo na kapag ganyan. Sa yung mga bata na ako yung tinawag ni teacher pero hindi ako nakasagot. So, yan lang. Pero conscious ka naman enough and nakikita ko yung fairness mo inside the classroom na pinapasagot mo lahat. And flexible and adaptable ka din enough. Kasi during the review, medyo wala nga sumasagot kasi para mabigat yung yung segment mo ng review. Dapat kasi yung review medyo lang siya magaan and short, interactive since grade 7 sila. So sana hindi lang merely paglalapag ng question. Sana nag-prepare ka ng something na interactive na may makikita sila or something na may gagawin sila, mag-i-input sila para maging mas interactive at mas maging effective yung review. Pero flexible ka enough kasi nag-rephrase ka ng questions kapag hindi maintindihan ng students, so nire-rephrase mo, which is good para ma-gets ka din ng mga students mo. Sa avoid naman, focus na lang siguro ko sa VTI mo. Very repetitive yung QS mo during unlocking of VTI. Medyo nalito na nga kami, ano ba talagang PTI mo? Cooperation ba or pagkakaisa? So siguro, medyo nagka-problema sa pag-unlock mo ng VTI dahil nakita ko yung first question mo sa PQS sa main activity ay sobrang leaning siya sa discrimination, which is naman siya, kasama naman din siya sa topic mo, pero marami kang pinakita dun sa sa Sani at Bunga, may mga parang differences in terms of belief. So sana na-cover mo din yun. That's hindi ka lang sana mas nag-lean sa discrimination. Kasi baka akalain ng mga student, respect yung gusto mong i-unlock at hindi pagkakaisa. So I guess crucial talaga yung tamang pagpili ng questions at yung pagsisequence ng question. Kailangan siya chronologically progressive dapat yung dating ng questioning. So I guess kaya kanina parang tumagal ka sa pag-unlock ng VTI na nagtatanong na ako, ano ba talaga yung VTI niya? Mali lang ba ako na nabasa na pagkakaisa yung VTI niya? Kasi nababanggit na ng students na kooperasyon, tapos ang dami na may kapayapaan na lumulutang. So, siguro kung if ever na hindi ako VE at AP ako, AP major ako, baka malito ako ano bang VTI yung tawag dito, ini-integrate mo and masyado kang naging content masyado kang naging VE, which is sabi ka ni Prof. Marty, pag VE integration, wag mong hayaang bumitaw yung content. It should be balanced. The content in AP at saka yung values na i-integrate mo. And then sana may unlocking ka lang din ng difficulties kasi
last year during the integration, AP din ako. And then ASEAN pa yung topic ko. So medyo madali lang naman siya, pero bago kasi siya sa matatag. So ang isa sa mga suggestions sa akin doon, sana magkaroon ka ng important unlocking of difficulties, like yung parang dictionary. Kasi meron ka doon binanggit na Cold War, like yung Unyong Soviet. So baka magulat yung mga K7 teacher, ano yun? Lalo na overwhelming kasi ang mga words sa AP. Mahirap siya i-digest. So yung unlocking of difficulties or yung pagbibigay ng mga dictionary type, kahit 3 words lang na usually ma-encounter nila all throughout the discussion would help them to understand yung sa discussion. And sobrang mabilis lang. I guess, ini-aim mo na matapos yung demo but it's not possible na matapos talaga yung demo since masyadong madami talagang content. Nakita ko din sa lesson plan. Siguro sa doon din sa motivational activity, maganda yung activity, pero I can see na medyo wala siyang connection sa top. Medyo nahirapan lang ako hanapin yung connection kasi kultura, tradisyon yung hinit mo. So para inisip ko, paano kaya magiging springboard yung motive activity niya papunta sa topic. And then yung main activity nga, pwede naman siya i-develop lang, i-enhance lang din. And then siguro yung sa application activity mo, hindi lang din siya talaga tugma dun sa psychomotor objective mo. So, I guess, ayun, katulad nung tinuro sa amin last time sa BE Tech, kapag ka AP, kailangan i-state mo concept back pa yung gagawin, yung accomplish at the end of the session kasi ganun yung sistema nila. So, kailangan natin mag-adjust kung paano sila para maging feasible, smart din yung dating nung objectives mo at the end of the day. Pero yun lamang pero all in all, good si Teacher Hershey. Marami akong continue, di ko lang masabi kasi wala nang time. Anyways, thank you and good job. Ayan, thank you so much po. Last po ay si Teacher Liza po. Hello, Hirsch. Ayan, so continue or avoid? Sige, continue na sa'yo. Sige. Ayun, mabilis lang yung sa akin. I really commend you kasi nga, mahirap talaga magpa-class ng online classes. So, sobrang hirap talaga kasi nga, hindi mo ma-convince yung student to open their cams. Pero ayun, I commend you kasi nga, nako-convince mo yung iba. May nag-open cam naman, no? And then, I also, yung sa continue, tawag dito, katulad lang din na sinabi nila Kuya sa kanila Merlex na tawag doon, nagbibigay ka ng chance, no, sa iba. Kapag, alam mo yun, parang 3 consecutive times na nagsumasagot, tumatawag ka na ng iba. And also, hindi ka forceful, hindi ka rin tawag doon, hindi ka rin parang mailap, parang nasa gitna ka, no? You're giving them chance, tapos you're giving them chance, hindi ka rin forceful, parang ganun. And then, ayun, yun yung sinulat ko sa continue. Sa avoid naman, mabilis lang to. Yung sa ASA, no? May dalawa kasing nakalagay doon, sa taas, saka sa baba. Yung A, yung ibig sabihin ng A, ayusin ang ganyan ganon. Tapos biglang sa baba, igalang si teacher. So parang magkaiba siya ng context. So ayusin lang natin yun. Saka yun nga, yung mga typo. Yung nakita ko kanina nakalagay, matiling ba yun? Basta na dapat manatiling. Yun lang, careful lang tayo sa mga words natin. And also, kung hindi mo mapa-open cam yung mga students, siguro sa opening mo, pwede mo sila sabihan na kung maaari, open natin yung mga camera natin, no, para makita ko yung mga magaganda yung mukha. Parang ganun lang, parang convincing them lang, ganun. Tapos, sa balik-aral, ayun, nakita, yun nga sa comment ni Kuya, yung 4th year natin, no, medyo natagalan kasi nga natagalan, and also parang ayun nga, parang directly mo na binibigay, no, parang nagkaroon ng parang discussion, parang ganon. So sa balik-aral kasi ang ginagawa namin sa AP, mostly talaga visuals. Pwede ka magpakita ng pictures, ganon, para mabigyan sila ng hint. Kasi minsan hindi nila masabi yung word, pero once they see na yung visuals, yung pictures na ganun, ay parang familiar tong na to sa akin, picture na to. Magkakaroon sila ng hint. So ayun, pwede kang gumamit ng pictures, wag lang puro directly na
na questions. Pwede ka rin gumamit ng pictures. And also, ayun nga, pag magpapa-activity talaga pag online class, mahirap din. So, parang naastigan lang ako dun sa website na ginamit mo, yung parang may mga, tawag doon, online yarn, ganun. So, gusto ko rin yun. Pero you can also use the collaborative board. Pwede mo siyang gamitin eh. Kung meron kang questions, parang pag-type-in mo na lang sila doon, and then you read them afterwards, tapos elaborate mo na lang para hindi rin time-consuming. Tapos yun, ulitin ko lang yung sinabi ni Merlex na, careful lang sa time kasi 45 minutes lang talaga ang sa matatag. So yun lang. Congratulations! Ayan, so once again, bigyan po natin ng virtual clap si Teacher Hershey. Maraming salamat, Teacher Hershey. At maraming salamat po sa ating mga evaluators na lagnaan ng oras ngayong gabi. Salamat po at thank you po. Pwede na po tayong mag-leave.